Paano kung ang problema ay hindi kung marunong kang magsulat, kundi kung sino lang talaga ang kaya mong isulat? Hi, ako si Benjamin at may sinulat akong tula na may pamagat na kung bakit hindi ako marunong magsulat ng iba. May mga taong natutong magsulat dahil may gusto silang patunayan. May mga tao namang natutong magsulat dahil may gusto silang baguhin sa mundo. Ako, natuto akong magsulat dahil may isang taong hindi ko kayang hindi banggitin. Nung una, akala ko talento ito. Parang regalo. Bukas kapag kailangan, tiklop kapag tapos na. Pero mali pala ako. Dahil nang hilingin nila na sumulat ako ng hindi ikaw, doon ako unang nabulol sa sarili kong wika. May papel sa harap ko, may oras na umaagos, may salitang nakapila pero walang gustong pumasok. Hindi dahil wala akong alam, kundi dahil alam ko kung sino lang ang totoo. Doon ko napagtanto, hindi pala ako manunulat na marunong sa lahat ng paksa. Isa lang pala akong taong natutong magmahal at tinawag iyong tula. Kapag ikaw ang sinusulat ko, hindi ko iniisip ang estruktura, hindi ko binibilang ang pantig, hindi ko tinatanong kung pasado ba ito sa panlasa ng iba. Dahil kapag ikaw ang paksa, hindi ito pagsunod, ito ay pag-amin. Pero kapag hindi ikaw, ang bawat linya ay pilit. Parang kasinungalingang kailangan kong pagandahin para lang paniwalaan. At mas mahirap pala ang magsulat ng hindi mo minamahal kaysa umamin sa pag-ibig na hindi mo alam kung babalik. Sabi nila, sayang ka, ang galing mo sana, kung gugustuhin mo lang, kung lalawak lang ang paksa mo. Hindi nila alam na lumawak na ako hanggang sa kaya kong masaktan. Dahil ang totoo, ang mundo ay napakalaki, pero ikaw ang nagbigay rito ng bigat. Ikaw ang nagpatunay na may mga pangalan na kapag isinulat mo, hindi na mababawi. May mga kaibigang nagsabing, isulat mo kami. Nagkwento sila ng buhay nila na parang handog. At sinubukan ko, Diyos ko, sinubukan ko. Pero bakit sa dulo ng bawat talata may puwang na ikaw lang ang kasya? Bakit sa pagitan ng mga kwento nila, ikaw ang humihinga? At doon ko tinanggap na ang panulat ko ay hindi malaya. May kinikilingan ito at ikaw yun. Kaya siguro kung ikaw ang paksa ng mga aralin noon, hindi ako matatakot sa marka. Hindi ako matitigilan ng kaba. Hindi ko mararamdaman na kulang ako. Pero baka nga hindi ako bobo sa pagsusulat. May mali lang sa tanong. Dahil paano ko hihingan ng tula ang isang taong buong buhay ay sinulat ang iisa? Paano mo susukatin ang damdaming hindi marunong magtapos? Kaya kung mababa man ang grado, hayaan na. Hindi lahat ng mahusay ay kailangang pumasa. May mga tulang isinulat para sa papuri. May mga tulang isinulat para sa kasaysayan. At may mga tulang hindi isinulat para mabasa, kundi para mabuhay ang nagsulat. Kung sakaling itanong nila kung bakit tila iisa lang ang tinatahak ng panulat ko, hindi na ako magpapaliwanag. Ngingiti na lamang ako. Dahil may mga taong hindi mo lang minamahal. Sila ang dahilan kung bakit ka marunong magsalita. At kung kasalanan mong ikaw ang alam kong isulat, tatanggapin ko. Dahil sa mundong nagtuturo kung paano sumunod, ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong maging totoo.